Alright! Nandito na naman tayo. Same studio. Eman pa ko sa... Eman, boxer, artista. Baka isa-isang araw maging singer ka na. Pero Gen Z ka pa rin. Bilang isang boxer artista, tapos Pacquiao ka pa. Paano mo hina-handle yung schedule mo? Simple lang po. Pinag-uusapan po namin na pag may fight, fight lang talaga. Halimbawa, 3 months po yung training. Training lang po talaga. Boxing lang po. Wala na po ibang showbiz kung ano-ano man. Tapos pag natapos po yung fight, ganun. Showbiz na naman, ganun. Ganon. Pero walang pahinga. Pero iba yung pressure sa boxing, iba yung pressure sa showbiz, iba yung pressure sa family. Apo. Di ba sobrang daming pressure nun? How do you handle it? Actually, minsan nape-pressure ako pero gusto ko maging thankful kay God na nandyan yan dahil binigay ni God sa'yo, parang ganun. Apo. Okay, so talagang God-centric ka, no? Apo. Nahalata ako naman Ganun po. Pero ikaw ay sikat, lalo na rin sa social media. Ito is bilang isang Gen Z, parang halos lahat exposed sa social media. How do you Apo. handle yung pressure sa social media? How do you protect your mind sa mga issues sa social media at yung mga bash? Hindi ko naman po masyado dinidibdib kasi kung may nasasabi sa inyo yung ibang tao na hindi naman totoo, bakit nyo naman ikakagalit? Alam nyo naman po sa sarili nyo na hindi naman po yung totoo. At alam naman po ng pamilya nyo o sa paligid nyo na hindi naman po talaga ganyan kang klaseng tao, ganito ganyan. Ganyan po. Pero may routine ka bang ginagawa na yung para hindi ka uminit ang ulo, para hindi ka maapektuhan? Number one, mas suggest ko sa inyong lahat, mag-pray kayo. I-surrender nyo kay God yung mga problems nyo, kung ano man yan. Promise, the best yung feeling na ganun po. Prayers talaga. Prayers talaga. Let God fight for you po, ganun. Oo, so kasi hindi may iwasan. Pero nagbabasa ka pa rin sa social Opo. media kahit ano. Pag nababasa mo na minsan medyo wala lang, dinadasal wala lang po. Hindi ka Dinadasal ko lang nasagot? po. Hindi naman po. Okay. Yung generation nyo kasi din minsan sinasabihan na instant access ang gusto, instant success. Opo. Do you think that's true or misunderstood lang yung generation nyo na instant success ang gusto? Wala daw masyadong hindi masyadong ayaw ng long term na trabaho. Totoo ba yun? Actually, if you want success, you need to work hard for it para masabi mo sa sarili mo na you earned it. Paano mo nasabi mo sa sarili mo na yung isang bagay na yan na earned mo kung hindi mo naman pinaghirapan? Yung ibang tao nga naghihirap nga, mahirap nga na tao naghihirap nga para makamit lang nila yung mga bagay na ganyan. Okay. So, pinaghihirapan mo parang yung schedule mo. Opo. Pwede ka bang magkwento sa akin ng isang araw or isang linggo? How does your schedule work? Especially kung minsan nagkakasabay-sabay. Nagkakasabay ba? Opo. Anong usual routine mo pagkagising ng umaga? Pagkagising ng umaga, nagwo-workout po talaga ako. Lagi ko po inalagay yung sa shape yung katawan ko. Siyempre, hindi lang sa boxing, kailangan rin sa showbiz. Oo nga, kailangan parang Popiola Pascual. Opo. Okay. Kita ko yung niya eh. Opo. Okay. Ganun po. Tapos umaga, pag may schedule naman sa showbiz, relax lang muna. Tapos practice ganito ganyan, taping ganun. yung pag-diet, usual lang ba o may special diet ka? Wala naman po, normal eating lang po kasi malakas po ang metabolism ko. Mabilis po matunaw yung mga fats sa katawan ko. Kasi bata ka pa kakaingit. Pero minsan ba na-feel mo na overwhelm ka? Kasi ang hirap yun, dami mong ginagawa. Minsan po. Ano ginagawa mo para ma-overwhelm mo, mawala yung medyo sombra na yata? Just be thankful kasi yung iba nga walang ang ganyan eh. So just be thankful to God na nakamit mo yan at saka meron kang ganyan kasi. Pero may outlet ka. Yung parang ginagawa na ibang bagay, hindi showbiz, hindi boxing, para lang ma-distress. Meron. Basa ng Bible, nood ng anime. Yun, basa Bible, nood ng anime. boxing, nood ng movie, ganun. Pasyal, family bonding. Pinapanood mo? Mga Jujutsu Kaisen, Sword Art Online, Dragon Balls, ganun. Okay. So, yun na nga yung hobbies, ninanong ko, anime. Opo. Para sa'yo, Eman, dahil nga mukhang sanay ka na, ano ba ang definition sa'yo ng balanse na buhay? Balanse na buhay? Oo.
mabuhay ka ng normal na kung ano yung mga normal na ginagawa ng isang tao, anong normal na ginagawa mo. Yung hindi yung nagmamayabang, kung anong meron ka. Yung mabuhay ka lang ng simple, ganun. Kontento ka na sa kung anong meron ka, ganun. Just be happy. Yan binigay sa'yo ng Panginoon. Oh, simple pero you're getting Apo. a lot of blessings right now. Apo, apo. Matatawag ko ba na simple yun sa tingin mo? What do you mean by Siyempre, that? How do you define? God-given yun. Hindi ko naman talaga as in sinasadya yan. Mm. Siyempre, gusto ko rin may maabot sa buhay, pero siyempre, bigyan ng Panginoon. So, anong magagawa natin? Tanggapin na. Just be thankful. Ganun. So, anong ginagawa mo bilang isang Gen Z na hindi basket, na hindi boxing o kaya hindi pag-aartista? Nililibang ko yung sarili ko sa family. Hindi masyado ako nakafocus sa social media. Wala ka bang barkada? Di po ako mahilig magbarkada eh. Ang barkada ko, pamilya po eh. Wow. Mas focus ako kay God, family, tapos pangarap. Para So, wala kang hindi ko na barkada. masyado kinocomplicate yung buhay ko. Mas gusto ko makapokus ako sa pamilya at mabuhay ng simple at masayang Okay, family-centric. Napakaswerte naman Apo. ang mga pagmakasawa mo. Oo, parang walang barkada. Opo. Barkada ko, family lahat po. Siguro, Oo. a couple of question na lang. Opo. Sa tingin mo ba, ang isang artista, pwedeng maging isang sikat na artista at pwede rin maging world champion? Kaya ba yun? Wala namang imposible sa Panginoon kung ang Panginoon ang mismong naglagay sa iyo diyan at nagga-guide sa iyo. Kasi sa totoo lang, di ko naman naisip minsan sa buhay ko na maging artista ako. Oo. Gusto ko lang naman maging maabot yung pangarap ko, maging isang world champion, ganun. Mm. So priority mo pa rin talaga maging world Priority ko number one champion? po. And do you believe you can still be a world champion even if you're now an artista? Apo. Jesus name, naniniwala po ako. Malaki po yung faith ko na dinala po ako ng Panginoon. Hindi po dahil wala po siyang plano sa akin, kundi dahil meron po siyang plano sa akin at purpose bakit niya ako linagay sa sitwasyon na ganito. Ganun po. So I like your mindset. Grabe yung mentality mo. Siguro hingi ako sa iyo ng favor to talk to the Gen Z. Opo. Kasi parang sabi mo, normal ka lang. Opo. Mas pressure ka pa. Merong Opo. mga regular Gen Z dyan na hindi naman kasing Opo. ano mo, yung Opo. schedule. Opo. What's your recommendation or advice to them sa mga Gen Z na medyo na-overwhelm sa buhay? Pag meron kayong problema sa buhay, unang-unang malalapitan yung Panginoon talaga. Tsaka huwag kayo masyado mag-focus sa social media o sa ibang tao kung ano man sinasabi nila. Huwag kayo pa-stress, huwag kayo tutok sa social media, ganito ganyan. Yung parang passing time nyo, magiging mga TikTok, mga ano. Focus kayo sa dreams nyo, abutin yung pangarap nyo habang bata pa kayo kasi minsan lang po tayo mabuhay. Hindi po tayo nabubuhay ng mahaba. So, sulitin nyo po yung buhay. Be thankful to God. Love your parents. Study hard. Yun. I like the advice. Love your parents, study hard. Thank you, Eman. Apo. Salamat ha. Thank you po. Sana hanggang sa maging world champion ka. Thank you. Okay. Thank you. God bless Salamat. po. God Thank you. bless.